Sabi dito, sa ating pong nabasa, even to the time of the end. Time of the end. Iba po yung end times. Kasi yung end times ay tumutukoy po yun sa kapanahunan ng mga apostoles hanggang nawala na sila. Yun, kasama yun sa end times. Pero iba po yung time of the end. Ito po yung tumutukoy sa oras o panahon sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking pong pagdadala niyong banal mensahe, sa oras to, mahal na Panginoon, Ikaw, Diyos, magbukas sa pangunawa ng bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, mga puso ni manak. Hallelujah. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis sa ganang akin kumagawa. Sa pangatdalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Almeida, kasi sinasaway ng mga gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan, lumaya sa aming kalgitan, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved and noble evangelist, Pastor Wildy Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant Pastor Linias Almeida. And I also greet the whole family of our beloved parish in the Lord. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, sa aking makasama mga magagawa at mga ngaral, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Ating pong buksan, minamahal, ang Biblia. Dito po sa from the book of Daniel, Daniel Kapitulo 12, versikulo 4. Dito po sa aklat ni Daniel 12, ang talata po ay 4. Ganito po ang sinasabi mo, naman. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Amen. Sa Jess, dito po sa Jess, marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi po dito, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Suggest many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Lahat magsabi, praise the Lord.
So mayroon pong tinutukoy dito, minamahal. Sabi dito, sa ating pong nabasa, even to the time of the end. Time of the end. Iba po yung end times. Kasi yung end times ay tumutukoy po yon sa kapanahunan ng mga apostoles hanggang nawala na sila. Yun, kasama yun sa end times. Pero iba po yung time of the end. Ito po yung tumutukoy sa oras o panahon sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. So sa panahon na yan, may namahal, yung mga propesya na nakatago, na hindi nangyayari noong unang panahon. Sabi nga, seal the words. No? Seal the book. I-close mo yan. Tago mo muna. No? Hindi pa yan ang panahon. So may mga propesya sa Biblia na hindi pa panahon na mangyayari sa kapanahunan ng mga propeta, sa kapanahunan ng mga apostoles, kundi ito ay matutupad sa kapanahunan bago magbalik ang mahal na Panginoon. So ito po ay sa panahon na tinatawag na time of the end. Amen. At sa panahon na yan, minamahal, many shall be purified and made white. No? Ibig sabihin talagang banalin ng mahal na Panginoon. So yung ating pong paglilingkod ay hindi lang po pagsusuot ng puti, kundi yung ating pong sinusuot na puti ay reflection na tayo ay binanal ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Katulad ng patutuon ng ating mahal na kapatid kanina. Kung wala pa siya sa Jesus Miracle Crusade, papatulan na niya yon. Mayroon pa siyang mga gayuman noong unang panahon para akitin ang mga kababaihan. Ngayon, sinunog na niya yon, tinapon na niya. Kaya lang ang diablo gusto siyang tuksuin. Kaya lang, siya po'y binanal na ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya na niyang labanan si Satanas. Dahil sabi nga ng Biblia, submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. No? So yung pong mga bumibigay sa tukso, ibig sabihin, natalo sila ng kaaway. Amen. So marami po ang cause niyan, marami pong dahilan kung bakit may mga Kristiyanong natatalo sa kaaway. Una-una, hindi pa nila totally isinuko ang buhay nila sa mahal na Panginoon. Pangalawa, hindi sila sincero sa kanilang paglilingkod, pagdalo. No? Dadalo lang kung gaganahang dumalo, kung hindi, sa bahay lang. Hindi po sila nagpupuri. Hindi nagtatapat. Hindi namuhay na may kabanalan. So makakasingit talaga ang kaaway. Kasi ang mahal ng Panginoon, pag ikaw ay ibinanal niya, complete po yon. Hindi lang po minamal puso ang binanal ng mahal na Panginoon. Ang buong kaluluwa, espiritu, at yung katawan. Body, soul, and spirit. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon palang tinatawag na time of the end. No? So, iba din po yung end times. Kasi yung end times, kapanahonan ng mga apostoles, end times na umpisa na po yun ng counting ng end times. No?
Pero yung time of the end, mayroon po siyang specific na target, yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, nung nagtanong yung mga alagad sa malapi noon, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? So, tatlo po yung tanong. Kung pansinin po natin, ang Mateo Kapitulo 24, versikulo 1. Sinabi dito, 1 hanggang 3. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? Pansinin po natin, minamahal, ang unang tanong, when shall these things be? Pangalawa, what shall be the sign of thy coming? At pangatlo, yung end of the world. Amen. Amen. So, yung una, when shall these things be? Kailan ito mangyayari? So, yung mga sinabi niya, yung bato ay hindi manatili sa kapwa bato, tinutukoy po yung templo. So, kailan ito mangyayari? So, nangyari na. Amen. Yung templo na tinukoy na babagsak ay bumagsak na yon. Noong kapanahonan ng AD 70, nung lumusob ang mga Roman soldiers sa Jerusalem. So, nawasak po yung templo na yon. So, yun yung katanungan yung kasagutan sa tanong, kailan ito mangyayari? Amen. And then, what shall the sign of thy coming? Di ba? What shall be the sign of thy coming? So, marami pong mga sign. Lilitaw ang mga magpakilalang sila ang Kristo. Ibig sabihin, marami sila. Magpakilalang Kristo. Mga false prophets. So, after nung pagkawasak sa templo ng templo ni Solomon, lalo na yung nangamatay ng mga apostoles, nagsilitawan ang mga false prophets. Mga false Christ. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaiba-kaiba na ang doktrina. Dahil mayroong nagtuturo na si Kristo ay tao lang sa panahon na yon. Mayroon din nagsabi, siya ay Diyos. So, hindi na po sila nagkakaisa. Iba't iba na po yung mga pinapakinggan nila. May namang nagsilitawan na nagpakilalang mga propeta anong kapanahonan na yon. So, hanggang nabuo yung Nicene Council, that was 325 AD. Malayo na. No? Kasi ang kapanahonan ng mga apostoles, yung 100 AD. Wala naman sigurong lumampas sa kanila ng edad na 100 plus. 200. Iba't iba na yung mga turo ng panahon na yan.
Tapos pagdating ng 300 AD, ayun, nagkaroon ng konseho, Council of Nicaea, at ibinuo yung Nicene Creed. Yun yung pinapamemorize sa atin, sa ating kinagis ng relihiyon, na mayroong 3 persona ang Diyos. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Oh. So, paglipas ng panahon, marami pang lumilitaw na mga katuruan, minamahal. Hanggang nagsilitawan na itong mga tinatawag nilang papa, na iba't ibang mga papa yon. Mayroon pang papa na babae. So, paano kayo maging papa yung babae? No? Dapat mama yon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi, ang papa is father. Amen. Pero sa history ng Roman Catholicism, may pope na babae. No? So, maraming talagang pumasok na talaga ang diablo. No? Yung sabi ng Malapi noon, magsilitawan ang mga bulaang propeta. So, talagang yung mga namumuno sa relihiyon, sa panahon na yon, hindi na talaga guided by the Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. So, yun yung pangalawang tanong. What shall be the sign of thy coming? So, yun po yung mga sign, no? So, may mga lumilitaw na mga false Christ, nagtatagpo sila ng kanilang mga relihiyon, mga false prophets, and then, yung end of the world. Ayan. So, kailan yung end of the world? Tapos nang nawasak ang templo na tinutukoy ng Panginoon. Nagsilitawan na yung mga false Christ and false prophets. Noong 100, 200 AD, 300 AD, hanggang dumating yung napakaraming mga religious organization. Sa ating kapanahunan, bago lang, may nagpakilalang Kristo. Ngayon, wanted na, nagtago. Sa ibang lugar, sa Brazil, mayroon ding nagpakilalang Kristo. Yumaman din, may mga eroplano din siya. Meron pa akong napanood na parang mukha nga ni Kristo, yung Kristo sa Katoliko. Parang mukha, pati buhok. Kamukha. Dami din siya naluko. So, nandito tayo sa end of the world. Yung ating kapanahunan, nandito tayo sa kapanahunan na end of the world. So ano po ang sinyales? Ano pong gagawin natin na nandito tayo sa end of the world? So mabasa po yan sa 14. Nangyayari na po sa ating kapanahunan. Basahin muna natin ng 1, 2, at saka 3 ng Matthew 24. Sa Tagalog. Dito po sa Mateo 24, 1 hanggang 3. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? So, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? So, nasagot na natin kanina yan. Nawasak po yung templo AD 70. Sunod. At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? O mga tanda.
No? Sabi ng Malapinon, magkaroon ng mga paglitaw ng mga false Christ, false prophets, magkaroon ng lindol, magkaroon ng gera. O yan po yung mga tanda. At pangatlo, at ng katapusan ng sanlibutan. palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa yung 14, ito po yung kasagutan sa katapusan ng sanlibutan. Sa 14, at ipangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Everybody say, praise the Lord. So yung pagdating ng panahon na ipangaral na ang Ebanghelyo ng Kaharian para sa pagpatutuo sa lahat ng bansa. No? So sabi dito, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations. So, pag sinabing witness, mayroon kang patutuo. Amen. Ikaw yung magpapahayag, ikaw yung magpapatunay na nangyayari talaga ang sinabi na gospel of the kingdom sa buhay mo. Ano ba yung gospel of the kingdom? Ano ba yung kingdom? 4:20 ng unang Korinto, for the kingdom of God is not in word but power. Basahin po natin. So tandaan po natin, minamahal, na ang kingdom ay hindi po bastang kingdom lang. No? Mayroong United Kingdom. May Kingdom of Saudi Arabia. Oh. Maraming mga Kingdom of God na mga religious group. Kingdom of Jesus Christ. Oh, maganda pakinggan, no? Pero ano ba yung kingdom na yon? 4:20 ng unang Korinto. Sa unang Korinto 4, talata po 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Palakpakan natin lang ating mahal na Panginoon. So, talagang sinabi na sa Bible para hindi tayo maligaw. Pag mayroon nagsabi, ito, kingdom of God ito. Walang kapangyarihan. Salita lang ng salita, puro salita, ay talagang talunan ka ng dyablo. Ha? Padalahan ka lang ng magagandang babae o mayroon kang mga magagandang mga membro, ay talagang, lalo na kung wala kang asawa, ay magsawa ka talaga sa ipapain ng dyablo sa'yo. Ha? Kasi maraming hahangad. Yung iba nga, nagbibinta ng laman para magkapera lang, para makatapos lang sa pag-aaral. Yan pa kaya na marami kang pera. You are millionaires or billionaires. Maraming maghangad. Kahit hindi naaasawahin. Basta magkapera lang, makatapos lang sa pag-aaral. Mayroon nga akong kilala doon sa amin. Pari, mayroon siyang pinapaaral. Hindi siya nagpapaaral ng lalaki, puro mga magagandang babae. So, kinausap siya ng kanyang parents, bakit hindi ka nalang mag-asawa? Uminto ka na lang sa pagkapari. Dahil nabalitaan, ginagamit niya yung pinapaaral niya, ginagamit niya yun. O, kinausap siya ng mga labas na mag-asawa ka na lang, kaysa ganun ka. So, normal lang daw yun sa pari. Ibig sabihin, ginagawa din ng karamihan yon. That's normal. So talagang lumalakad sila sa liko na daan. Amen. Samantalang sinabi ng Biblia, sa ating pong binasa dito, minamahal, sa Daniel 12:10, many shall be purified. Bago ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sa time of the end. Many shall be purified and made white. Oh. Baka mag-isip tayo, yung puti din yung sutana nila, brad eh. Yung damit lang, yung puti. Yung sutana lang.
ang sinasabi ng Biblia na made white, ibig sabihin binanal na mahal na Panginoon. Amen. So kung nagsuot man tayo ng puti, tapos kademonyuhan naman yung ginagawa natin, hindi tayo makakatago sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sabi ng Biblia sa Book of Revelation, hubad ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kahit mayaman ka, you are billionaires, at sabihin mo pagpapalan ng Diyos, hindi pala kinuha yon sa mabuting paraan. Sabi ng Biblia, ikaw ay pulubi sa harapan ng Diyos. Kahit nakasuot pa ng suot ng hari, sila ay hubad at dukha, sabi ng Book of Revelation, sa harapan ng mahal na Panginoon. So walang makakatago sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So maraming naluluko minimal sa bait-baitan. No? Matulungin. Maya-maya, hindi na silang diktahan. O sige, mag-rally kayo dyan. Magbabad kayo sa init para proteksyonan ako. Para aking kapakanan, ako nang bahala sa iyo. Budget, pagkain, lahat-lahat. O, di ba? Na-brainwash. Para na silang mga alipin na sa tao. So, yan po yung hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero tayo po ay naglilingkod sa Diyos dahil tayo nagpapasalamat dahil ang ating buhay ay binago ng mahal na Panginoon. Pinagaling ang ating mga karamdaman. No? Dati alipin sa masamang bisyo, sa masamang buhay. No? Ating mahal na kapatid, sabi niya sa kanyang pagtitirapist, maraming mga na-stroke, mga na-paralyze, na na-restore sa kanyang panghihilot. Sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Sa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, pinili na kita. Amen. So pinaranas na siya minamahal ng mga kababalaghan na hindi siya makakapaniwala. Paano? Marami namang magagaling din manghilot. Magagaling na mga therapist. Pero sa mga hinahawakan niya, nagsigaling. Kaya lang, mayroon siyang kahinaan na hindi din niya kaya. Kasi kung wala sana siyang kahinaan, at wala ding nagkasakit sa kanyang pamilya, o baka nga, maalbularyo na siya. Sabi niya, magaling ako nakakagaling na ako Kaya lang, yung kahinaan niya, hindi matanggal-tanggal Yung sakit ng kanyang beloved wife, hindi niya mapagaling-galing. So, naghanap siya ng totoong nagpapagaling. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bagamat, in Jesus' name din ang baptism niya, kasi UPC daw sila galing, ang mahal na Panginoon na mismo ang nangusap, sumama ka sa akin. Punta kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagdating dito, dumalo, nagpabutismo, nag-ayuno ng 3 days, ang kanyang beloved wife, absolute fasting, without water and food. Sa kanya naman, sabi niya, uminom siya ng tubig, baka anong mangyari sa kanya. Pero, anointing pa rin yun. Instant, pinagaling ang karamdaman ng kanyang beloved wife. So, yan yung sinabi ng Bible na patutuo natin sa buong mundo. Amen. Ang tanong, paano ako makapatutuo sa buong mundo, Brad? Wala naman akong pagkakataong pumunta sa abroad at mag-ikot.
mag-testify sa Amerika, sa Africa, sa Australia. Minamahal, hindi na kailangan. Hindi ka na kailangang mag-ikot. Ito, naimbento, i-post mo lang yung patotoo mo, public, mapanood ka sa buong mundo. Amen? Everybody say praise the Lord. O, diba? Ito yung katuparan ng hula ng Book of Daniel na sinabi dito, and knowledge shall be increased, sa verse 4 ng Daniel 12. Sinabi dito, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Many shall run to and fro, paparoon, paparito. So, nakita ba niyo yung sa television, yung nangyari doon sa Middle East, sa Israel? Yung mga Palestine, kahit saan silang sulok, takbo, pabalik, takbo, papunta ro, paparito. Ganon din ang mga Israelites, nung binumba sila ng Iran, hindi nila alam kung saan sila tatakbo, saan sila magtago. Ganon din ang mga Iranians, mga Ukrainians, nung tuloy-tuloy pang gera ng Russia at Ukraine. Dito naman sa atin, mayroong ugong-ugong na gera. So pinaghahandaan. Ano po yung kanilang pinaghahandaan? Baka biglang malaman na lang natin mayroong sinakop ng China na isang isla dito sa north. Halimbawa, lusubin nila yung Batanes. Kung hindi makapaghanda, hindi makapag-prepare, nandun, nagtampo na sila sa Batanes. So, yun lang kinalang pinaghandaan. Mga live bullets na yung ginagamit. Dati yung pellets daw. Yung parang rubber lang na pag tumama sa'yo, masakit din. Pero ngayon, mga live ang ginamit. Talagang makita mo, may mga missile pa na pinaputok. Makita mo talaga yung target. Nakalutang doon na mayroon pang barko na made in China na palubugin nila yun. Ibig sabihin, live ang bala. Pero umaligid yung barko din ng China. Sabi na, nag-alala yung mga Amerikano, baka matamaan dahil live yung bala. Inandoon sila sa lugar na target ng mga bala. Kahit sabihin natin, sakop pa ng Pilipinas, pero sinakop naman nila yon na amin din to. Nandoon yung mga barko nila. So talagang, kung magka-disgrasya, anytime, mangyayari ang gera na hindi inaasahan. Pero hula na po ng Bible yan. Amen. Everybody say praise the Lord. So para sa mga anak ng Diyos minamahal, ang gagawin natin, ipangaral. Ito yung ating misyon. Ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian para magpatotoo sa lahat ng mga bansa. So ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay laganap na sa buong mundo. So paano nakukumberte yung mga Amerikano? Paano nakukumberte yung mga Hapon? Paano nakukumberte yung mga Afrikano? Dahil sa milagro ng Diyos sa buhay nila. Hindi lang tayo nagpatotoo, kundi ang Diyos ang nagpatotoo sa pamagitan ng kagalingan ng kanilang sakit, pagbabago ng kanilang mga buhay, at katuparan ng kanilang mga panalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So mapalad tayo, no?
Kahit i-search mo sa Google, since sa kapanahonan ng mga apostoles, hanggang sa ating kapanahonan, walang narehistrong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kumbaga nakatago. No? Samantalang malinaw na ang mahal na Panginoon, nung siya'y nagkatawang tao, sa kanyang ministry, nagpapagaling siya ng sakit. Amen. Amen. Di ba? So, yung nangaral siya, di ba ministry niya yun? Ang mahal na Panginoon, siya ang nag-umpisa. Siya ay nagkukrusada. Siya ay pumupunta sa iba't ibang dako. Gumagawa ng himala. Hindi lang. Kundi, sabi niya, buong mundo. Inutusan niya ang kanyang mga alagad. Kailan nung kapanahunan na yon, hindi talaga nila masakop ang buong mundo dahil wala pa namang eroplano. Amen. Everybody say, praise the Lord. Wala pang mga lalaking barko. Sa ating kapanahunan ngayon, kung sasakay ka pa ng eroplano, kailangan pera. So, sabi, knowledge shall increase. Ang karunungan ng tao ay tataas. So, ito na yung ating kapanahunan. Ma-spread mo na ang ebanghelyo dahil sa technology. Amen. Everybody say, praise the Lord. Huwag ka lang ma-tempt na yung post mo ay iba. No? Sayang lang yung load mo. So, i-post mo yung patotoo. Patotoo ng buhay mo. Paano yan? Hindi ako marunong mag-Tagalog, brad. Ilocano ako. O di, ipatagalog mo sa apo mo, ipa-English mo sa apo mo nag-aral, tapos post mo doon sa Facebook mo, mabasa nila yung patotoo mo, pagpapala na yan sa makabasa. At pagpapalain ka rin ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Kasi salvation is the greatest matter of importance. Ito yung pinaka-importante, minamahal. Na makapagligtas tayo ng kaluluwa para dadaloy sa atin ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. So, huwag po tayong manlupaypay. Lalo tayong masigasig. Tayo naman yung nasa buong katotohanan ng paglilingkod. Tayo ang nagdadala sa pangalan ng Panginoon. Tayo ang ginamit ng Panginoon sa kanyang ministry. Sa panguna ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Almeida. Hindi naman Jesus Miracle Crusade International Ministry ang gawain ito noon. Nireveal lang ng mahal na Panginoon. Ito'y narehistro noong 1975, February 14, the Jesus Church Evangelistic Association, Manila, Philippines, Incorporated. Sa abbreviation niya, GCFL. GCFL. Jesus Church Evangelistic Association, Manila, Philippines, Incorporated. Tapos pag nagkakrusada, Charismatic Miracle Crusade. Programa sa radyo, Charismatic Miracle Hour. Nangusap ang mahal na Panginoon. Hindi Charismatic Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade. So nung pinalitan, instead na Charismatic Miracle Hour, Jesus Miracle Hour. Charismatic Miracle Crusade, ginawang Jesus Miracle Crusade. Thousands hanggang millions ang lumapit sa mahal na Panginoon
nagsigaling ang kanilang mga karamdaman dahil naluwalhati ang pangalan ng mahal na Panginoon. This is His crusade. Ito po'y krusada niya. Siya po ang nagpapagaling. At hindi lang sa atin. International ministry, buong mundo. Ang totoong gawain ng Malapinoon ay international. Hindi lokal. Hindi sa isang lugar lang. Hindi sa isang bansa lang. Ito po'y lalaganap sa buong mundo. For a witness to all nations. Para magpatotoo sa lahat ng mga bansa. Nung kami napunta sa South Africa, nagkrusada ang ating beloved Mr. Weldy Pogs Almeida Jr. doon. Anong sabi ng mga religious leaders sa Africa? Mayroong galing Zambia, may galing Zimbabwe, iba't ibang mga bansa sa Africa, pumunta sa South Africa. Sabi nila, if you come here bringing your Bible, we do not need you. Bringing your doctrine, we do not need you. Because we have our Bible, the same doctrine. We are also apostolic. We baptize in Jesus' name. But if you come here bringing your testimonies, we need you because we do not have testimonies. Wala silang patutuo. Yan ang kailangan nila. Even our beloved Bishop Samuel Smith. Hinanap niya yung totoong man of God. Hindi niya nakita doon sa kanilang organisasyon. Ang kanilang organisasyon ay halos lahat ng mga apostolic church member doon. Pero hindi niya nakita sa mga pastor na makasama niya. Nung nakadalo sa Jesus Miracle sa Amoranto, umuwi siya sa Amerika, binalita niya, I found a true pastor, a man of God, a prophet of God, a great church, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pasalamatan natin ating mahal na Panginoon. So, patuloy tayong mamahagi, katulad ng ating mahal na kapatid. Yung kanyang mga minamassage, dinadala niya dito. Pinabautismuhan. So yan ang gagawin natin. Marami po tayong mga Bible studies. Maraming nag-iimbita na sa atin. Doon sa Enrile, mayroong nakipagkita sa akin isang pastor. Galing siya sa UPC. Mayroon siyang sariling grupo. Siya ang pinaka-founder. Pero hinanap tayo. Ibig sabihin, naramdaman niya kulang. Gusto niyang buong paglilingkod. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ating mga kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Lagi kang nariyas na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman. Hallelujah. Hindi ka nagkulang sa aking kalangitan, ako'y tinutulungan. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kabutihan mo Hallelujah, sa hallelujah. akin, di mapapantayan.
Lord Jesus. Hallelujah. Sa oras mo magtugo, ako'y iningatan. Amen. Praise the Lord. Sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, inango mo at pinahal magpagkailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inasal na ako ay tulungan nang masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hallelujah! Hallelujah! Mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, tinago mo ang pinahal magpagkailanman. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang pag-ibig, ang aking nadarama. Hindi mo hinayang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, inango mo at pinahal magpagkailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin mo yung mga sa ating pong mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay nyo sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Yung kanang kamay sa ulo, ang kaliwa sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong sakit, itaas po ang inyong kamay, ano po yung makahilingan, tayo po'y magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O dakil Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa mahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip, nagawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Hallelujah. Sa panalangin namin kagalanggan ng Pastor Wilmeda, patawarin mong bawat isang malapinoon. Pagalingin mo makaramdaman ng iyong anak. Aking sinasaway in Jesus' name, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, demons of cancer, problems, unbelief and doubts, demons of incurable sickness and disease, vices, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Demons of poverty, cast out, sickness be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po ang inyong mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord, 3 times.
Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo dumako na po minamahal sa ating pong mga announcement. Ating pong beloved brother, Raymond Passion. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from her lips she drew hallelujah. Thank you very much.